Hello po mga katambay. Muli po, nagbabalik pong muli si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan mga katambay. Komento ni Kamanong. Ito po, may kukomentohan naman po tayo dito po sa balita na ito po, ang Senate President po ay nagbitaw po o nag-resign sa pagiging Senate President po mga katambay. At ang sinasabi po, na siya raw tinrador, nag-trador po daw sa kanya, di umano ang kanyang mga kaibigan, mga katambay. Kaya sinasabi nga po ni Kamanong, pagdating po sa politika, ang paborito pong prutas, balimbing, mga katambay. Di umano, balimbing, di umano. Kaya wala pong forever sa politika, mga katambay. Kaibigan mo ngayon, bukas, makalawa, kalaban mo na. Ganyan po sa ating bansa ang politika, mga katambay. Pakinggan po natin ang interview po ng balita dito po sa ngayon hindi na po o nag-resign na po na speaker ng Senate President po ng Senado, mga tamay. Pakinggan po natin. Bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri, kaya alamin po natin sa kanya ang dahilan ng agad po niyang pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rigudon sa mataas kapulungan ng Kongreso. Live mula sa Senado, makakasama po natin si Senador o former Senate President Juan Miguel Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, mayong gabi sa tanan, kapaminaw. Sa lahat po nakikinig po na magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, Senator, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ali Soto dito po sa Net25. Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po ng liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika. Putulin muna natin, mga katambay. Mismo sa bibig na po ng senador na dating Senate President Mick Zubiri, na kahit sabihin mo independent body po ang Senate, meron po talaga kumukumpas di umano, di ba, na sinasabing mataas na posisyon, mga katambay, dito po sa ating bansa. Kasi mismo siya sa bibig niya lumalabas, na hindi nagugustuhan pagka medyo, nagkakaroon ka ng isang sinasabing hindi pagsunod doon sa sinasabing mataas, di umano na sinasabi niya nasa posisyon, magkakaproblema ka, mga katambay. Kahit Senate President ka pa, kaya kang palitan anytime, mga katambay. Ganun po pala sa politika sa ating bansa. Kahit sabihin mo independent body, ang Kamara at ang Senado at ang Pangulo ng Pilipinas, ang Commander-in-Chief, hindi po pala nagaganap ngayon yon dito sa ating bansa, dito po sa liderato ng administrasyon po ng ating Pangulong Marcos, mga katambay. Talagang sinasabi mismo ng dating Senate President na magmula lang nung medyo hindi sumasang-ayon siya doon sa sinusulong na tiyatsa at yung PI na tinatawag po na pinupus po ng Kamara sa pangunguna po ng pinsan po ng Pangulo, mga katambay.
At yung sinasabing hearing po, yung hearing, kasama rin po yun sa naging, cause ng pagtanggal po o pag-resign niya, mga katambay, dito po sa Senate President, na yung hearing po ng PIDEA, mga katambay, na ginagawa po ni Senator Bato. Ganun po ka-powerful po pala ngayon ang administrasyon po natin ngayon, mga katambay. Tingnan nyo po, ito po, Senate President po ito, napalitan. Lalo pa po yung si Juan de la Cruz, na katulad po ni dating PIDEA agent Morales na hindi po magkaganito. Ito po, Senate President, nakakaproblema po na talagang anytime at napakabilis palitan. Di lalo pang hindi magkaproblema yung iniimbestigahan ni Bato, ni Senator Bato na si Jonathan Morales na involved daw di umano dito sa PIDEA leak, di mo ba? Kaya nakakalungkot po at marami po tayong natutuklasan ngayon. Mismo sa bibig po ng dating Senate President, siya na mismo ang nakaranas ng sinasabing panggigipit di umano sa kanya. Sa kabila ng sinasabi niya independent body at mga kasama niya di umano na mga kaibigan na tinuturing, sinaksak siya. Parang sinaksak siya di umano sa likod, mga tambay. Ganyan po ang politika sa ating bansa. Ituloy po natin. Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ng lahat ng mga senador, ng lahat ng kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings, kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng prueba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan. Kaya siguro dahil dyan ay medyo naipit po tayo. Opo. Pero handa po tayo, Alex and Ali, na ituloy po ang laban para sa bayan. Okay. Na hindi po mawawala yung advokasya natin na itulak yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa, yung pagtulak ng mga programa para sa livelihood, no? Para maangat ang kabuhayan ng ating mga mahihirap ng masang Pilipino. Opo. Ayun lang bilang ordinaryong senador. And I think sa talumpati ko, binanggit kong lahat ng mga ginawa po natin in these last 2 years. Ang dami po nating batas na naipasa, ang dami po nating ginawang mga hakbang para manatiling independensya ng Senado. Biro mo, 4-5 months ago, kumuntik na mawalang saysay. Tutuloy na po natin, mga tambay. At medyo doon po sa sinasabing, isulong po yung sinasabing, kaunlaran ng ating bansa, ng ating mga kababayan, lalo sa kasama na ekonomiya po doon. Siyempre, ang pangangailangan ng ating bansa, lalo ang sinasabi na sa laylayan. Pero 2 taon nga po Senate President, 2 taon na napakahirap po ng buhay, lalo po ang pangkaraniwang manggagawa na sumusweldo lang po ng kakarampot, sa Metro Manila, 600 plus, di umano. Paano po yung nasa probinsya? Pero po ang taas ng bilihin, 2 taon nga po wala pong nangyari, saysay. At hindi rin nyo po natulungan yung pangarap ng Pangulo. Yung pangarap po mismo ng Pangulo, hindi nyo po natulungan. At hindi rin natulungan ng Kamara para matupad ang pangarap ng Pangulo. Idinagdag ko lang, mga katambay. Ito po ang, sinasabi pong parang sama ng loob, di umano, ng, Senate President, ang dating Senate President, sa kabila raw ng kanyang ginawa na talagang dinidikdik niya at talagang pinupunto niya, na talagang sinusulong niya ang pagiging independent body ng Senado dahil lahat daw po di umano ng kanyang mga kasamang senador ay welcome, malayang pwedeng mag-hearing at mag-imbestiga katulad po ni Senator Bato na malayang nag-iimbestiga. Pero sa kabila doon, na politika siya, natanggal siya dahil hindi sumasang-ayon sa panlasa ng kumukumpas di umano doon sa sinasabi niyang malakas o malaking tao sa politika ang kumukumpas
Kaya siya ay nasibak o pinagandang pinag-resign o nag-resign. Dahil napakapangit mo sibaking ka, di ba? Na pagiging Senate President. Kaya mas maganda o pinagandang termino o tawag, mag-resign ka na lang mga tambay. Ganon din po nangyari sa mga sinasabing matataas na nasa gabinete ng Pangulo na napakaaga rin pong sinibak pero sa termino ay nag-resign. Katulad po ni Attorney Trixie Cruz Angeles na napakaaga po nag-resign din. Ganon din po si Executive Secretary, Vic Rodriguez na nag-resign din po mga tambay. Napakabilis at napakaishe. Buti nga po kayo, kahit po kayo nag-resign, isa pa rin kayo senador mga katambay. Senador pa rin siya. At yung sinasabi niya napakaraming batas na sa loob ng 2 taon niya bilang Speaker o Senate President, tama ko lang mga katambay, napakarami niya pong batas. Pero hahanga po sana si Kamano mga katambay kung sinama niya po isa batas na yung natuklasan po ni dating President Duterte at ni Sasot Rogandos, yung korupsyon di umano, na kung paano po hawakan ng Senado at ng Kamara yung ginawa pong special na batas ng dating Senador Pampilo Lacson na hindi po kayo pwedeng i-audit at hindi po kayo pwede basta-basta hinga ng resibo kung paano niyo po ginagastos ang budget po ng Senado o ng mga senador o ng mga congressman sa Kamara. Hindi niyo po binago. Yun pa rin po ang pulisiya na ginagawa po natin yata dahil iniintay rin po ni dating Presidente Duterte na baguhin niyo po yung sinasabing special na ginawa po ng Senado sa paghawak po ng kaperahan. Lalo po yung kilalaki po di umano na sinasabi ni Sas na talagang extraordinary at extra travel fund at sobrang extra confidential fund at sobra-sobra pang napakaraming extra mga tambay na hindi nalalaman ni Juan de la Cruz kung paano po ginagasto dahil walang resibong natatanggap si Juan de la Cruz at hindi pwedeng magbigay di umano ng resibo ang Senado at Kamara kay Juan de la Cruz, mga tambay. yun po yun. Kaya mismo tayo natuklasan natin, dahil masama ang loob ni dating Senate President Mig Zubiri sa nangyari po sa kanya bilang Senate President, di ba? Mismo, yung simpatsya niya sa sarili niya, sa ating mga Pilipino, na parang sinasabi niya magandang kanyang ginawa at ginawa sa atin sa loob ng 2 taon. Talagang kabutihan ang binigay niya sa mga Pilipino. Kaya nga po napakataas ng bilihin dahil puro magaganda po ginagawa ng ating mga halal ng bayan, mga katambay. Ang hinalal natin, hindi po tayo binibigyan ng pangit na serbisyo. Kaya nga po tayo nagsasakripisyo ngayon sa mataas na bilihin, mataas na kuryente, mataas na tubig, at kawalan po, napakataas na walang trabaho po, at napakataas po ng walang maibigay na trabaho po at ang ating gobyerno, mga tambay. Kahit gusto mo magtrabaho, wala ka na mamapasukan dahil sa kakulangan ng trabaho na po pwede mong pasukan ngayon, mga tambay. Napakalit na porsyento. Kaya po itong mga mambabatas daw natin, di umano, na sa kabila ng napakaganda ng ginagawa po nila sa Pilipinas, pero ngayon po, lugmok tayo sa kahirapan. Ang mayayaman lang po ang yumayaman, mga tambay. Ang mayaman, lalong yumayaman. Ang mahirap, lalong naghihirap. Kaya po ang solusyon po, di po ba? Nakikita natin ang solusyon ng Kamara at ng Senado. Inaaprubahan po nila ang bilyong-bilyong pera para sa ayuda. Dahil po pang support daw di umano sa kahirapan ng mga Pilipino. Hindi trabaho po ang i-focus ng sinasabi natin mga mambabatas na magagaling at ang ating Commander-in-Chief, puro ayuda po, ayuda ng ayuda. Paano naman po yung hindi nakakatanggap ng ayuda, ng support? Kawawa naman po ang karamihang Juan de la Cruz na hindi nakakatanggap. Samantalang may karapatan din po bilang Pilipino, di ba, na makatanggap ng ayuda na sinasabi. Kaya lang, hindi tayo kasama ron, mga tambay. Dahil ang kailangan lang po nila, bigyan yung sinasabing kapuspalad at walang-wala, mga katambay. Kaya, pasensya tayo, mga katambay. Ito po, nakakalungkot naman po kaya,
kay Senator Zubiri dahil sa kabila ng parang talagang, yung pagiging Senate President sa isang senador, yun na po yung pinakamataas na mararating mo bilang senador, ang pagiging Senate President na biglang nawala sa'yo, Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte, yung talagang pagiging Senate President ni Tito Soto, ni dating senador si Tito Soto, hindi po niya pinulitika yun, mga tambay. Natapos po ni Tito Soto ng walang politika na galing sa taas sa pamumuno po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Kaya napakasarap po na sitwasyon po ni Senador Tito Soto nung mga panahon na si Presidente, si dating Pangulong Duterte, hindi siya nagkaproblema at wala pong alingawaw o mga sinasabing kaibigan niya, nag-traitor sa kanya, sumaksak sa likod niya. Natapos niya ang kanyang termino na mapayapa, mga tambay. Samantalang si Senadora Mick Zubiri, 2 taon pa lang, tinraidor na siya ng mga kaibigan niya. Pinagsasaksak na siya di umano para mawala sa pwesto. Dahil mismo sa bibig niya, nanggaling, merong kumukumpas na napakataas, na leader na hindi niya rin mabanggit sa atin, mga tambay. Dahil baka, di umano, kumpadre, kumadre, at nasa circle po nila yung mga tambay. Nasa circle nila. Wala sa circle ng may hirap po yun. Yung kumukumpas, mga tambay. Dahil sila po yan, mga tambay. Di ba? Tayo, nakikinig na lang. Pagka sila'y nagkakaproblema, parang kawawang-kawawa sila, mga tambay. Para silang inapi. Pero sa kabila nun, makakapal ang bulsa nila, di umano. Pagka si dating Pangulong Duterte ang nagsalita, kilalaki daw po ng mga kahadero o bolt, mga kahadero po nila sa kanilang mga mansyon, na isang damukal daw po ang mga pera dahil hindi po sila nag-o-open ng bangko, puro nilalagay daw po sa bolt. Pagka siya nagsalita, si dating Presidente Duterte, mga tambay. Dahil hindi rin malayo na may sarili din bolt o kahadero ang dating Pangulong Duterte dahil nababanggit niya po yan. Di ba? Kaya po, sila po, never maghirap pagka si dating Pangulong Duterte nagsalita. Never na maghirap ang mga politiko sa ating bansa dahil daw sa mga extraordinary na nangyayari po taon-taon sa kanila. Mga tambay. Kayo po, ano po ang masasabi niyo po dito po sa, sympathy o talagang sinasabing siya'y na-traitor, mga tambay, ang dating Senate President Mick Zubiri. Totoo ba na siya tinraidor, mga tambay? O talaga siya ba na politika? Na siya isang politiko at siya na politika? I-comment po natin sa ating comment section, mga tambay, kung ano po masasabi nyo rito sa nangyari kay dating Senate President Mick Zubiri, mga tambay. Muli po, thank you po sa mga gusto po na ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Muli po, si Kamanong po. Nagpapaalam po at hintayin niyo po yung mga susunod nating vlog, mga katambay. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.